yung paninira rito kay ano, at umamin po si Toby Chanco na mayroon talagang demolition job against dito po kay Senate President Chis Escudero. Alam po ninyo, ngayon sinasabihan na rin no si Joel Villanueva inuungkat na rin po yung sinasabi sa kanya na may nagbigay din sa kanya na mga kontraktor. No? Tukoy na tukoy, bakit hindi po ako naniniwala na ang mga kontraktor, tanging si Chis Escudero lang tsaka si Joel Villanueva ang binigyan ng mga kontraktor. Tapos ngayon, nagsalita po si Comelec Chairman Garcia. Pwede raw pong makasuhan yung mga kontraktor na nagbigay. Kaya alam mo, Mr. Chairman, ang pagkakaalam ko po, bawal pong regaluhan. Nino man sino man. Bawal pong magbigay ng regalo sa mga government official. Lalo na po kung kontraktor. Lalo pong bawal yan. Ibig sabihin, isa lang po yung kontraktor at isa lang pong politiko ang pinagbigyan. Ito po, parang si kay BP Sara Si BP Sara lang ba yung may confidential fund? Yung babalik tayo sa tanong na ganun Kaya alam ninyo na demolition job to laban kay Chis Escudero. Alam nyo, bakit katahimik ngayon, Chis? Nagdadalawang isip ka na ba? Yan po yung pwedeng epekto niyan Si BP Sara, kahit na anong demolition job nila, kahit na anong paninira nila, matatag Matatag kaya si Chis Escudero? O babaliktad na si Chis? Kasi Comelec chairman na Tandaan po ninyo yung Comelec. Sabi nga ni Comelec chairman, kahit 5 taon pa naganap yan, pwede pa rin naming habulin. Aba, teka pala. Ibang usapan na to. Bakit? Ngayon, inaatake si Chis Escudero bukod dun sa campaign contribution sa kanya na 30 million. Inaatake po siya. Tinuturo po siya na siya ngayon ang dahilan kung bakit nailipat. For the first time po. Ngayon ko lang po narinig na si Chis Escudero pala ang dahilan kung bakit nalipat yung Akala ko si Recto Ngayon si Chis Escudero pala. Ibang klase, no? Bakit hindi mo kasi sagutin yan, Chis? Lahat sinasagot mo noon. Bakit hindi mo to sagutin? Ikaw ba talaga dahilan? Yan ang problema nyo Si BP Sara kayang-kaya niya sagutin Pero yung mga hindi pwedeng sagutin. Pero pwede mo naman sagutin yan na hindi ako ang dahilan yan. Baka nga ikaw ang dahilan, Chis. Ngayon ko po napagtanto na kaya hinahayaan lang po nila si Chis Escudero. Tama po yung hinala natin nung una, di ba? Ang feeling ng mga yan, ng mga powers that be, si Chis Escudero ay tao nila. Kaya nila tao pala dahil may pinanghawakan sila laban kay Chis Escudero. Ano yung pinanghawakan nila laban kay Chis Escudero? Eto. Yung pinanghawakan nila laban kay Chis Escudero, malinaw. Di ba? Etong mga campaign contribution, etong mga nakipagsabuatan siya dyan sa mga powers that be para mailipat yung budget ng PhilHealth. Ang tindi, ang malupit, ang nag-aakusa sa kanya, congressman. Mga congressman. Bilib talaga ako sa mga congressman no? Alam mo na sila involved dyan sa pagdating sa budget, no? Tapos sila yung mag-aako sa kay Chis Escudero. Ang lupit nyo talaga. Ano po ang ginagawa nila? Ginagawa po nilang halimbawa si Chis Escudero. Shifting sila Nagsiship po sila ngayon. Hindi namin kayang siraan si Sara Duterte. Pero kaya naming sirain ang buhay na po, buhay politika
ng mga kakampi kay Sara Duterte. Kaya yung iba pa na meron din silang hawak na baraha, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. Kung may hawak laban sa inyo, kayang-kaya talaga kayong siraan. Kaya tignan natin kung si Chis magbabago ng mga di ba? Kasi si BP Sara, alam natin kahit na anong gawin nyo, hindi yan hindi yan yuyuko sa inyo eh. Ano yung sabi? Ano yung sabi ni BP Sara? Unbound, hindi eh. Merong sinabi si BP Sara eh. Si Chis Escudero kaya ni Chis. Dami na, no? Dami na umatake. Bago ka talaga maging taong gobyerno ngayon, kakalkalin muna nila. Hindi, kakalkalin lang nila kung kalabang ka na nila. Unbothered. Si Chis Escudero rin kaya, unbothered din. Paano yung mga kinakabahan? Oy, si Tito Soto Pucha, mukhang si Tito Soto atakdog na rin ng mga House of atakdog si Tito Soto ng mga congressman, ibang klase. Gusto ko na isubo to habang may init pa eh. Yan lang po ang ating topic. Tignan ko lang, baka meron pa. Ito ba? Yung kay Nadia ba, tapos na tayo? Mga kapatid, pakisagot nga po. Natalakay na ba natin yung kay Nadia Montenegro? Yes or no lang po. Ito po, meron po nakita na debris ng rocket. Ang laki po pala, yung debris lang Ganto ilang tao yun, ayan Ang laki po pala ng rocket. Imagine niyo po Pakita lang po natin. Ito po, maganda to. May mga 3 tao. Ay, 2 tao. Para magka-idea po kayo, Ganito po kalaki yung rocket ng China. Ayan, Nakita nyo po yan? Debris lang po yan. Ayan po. Mai-imagine nyo siguro kung gaano kalaki kung gaano yung actual na rocket. Ayan po. Hindi naman po tayo yung pro-China kabadbadong. Hindi po. Matagal ko na kinukundin Sabi ko nga, bombahin din natin ang water cannon Okay. Kung ganyan po kalalaki yung mga rocket na pwedeng pakawalan ng China, sa Mindoro po to. Ibig sabihin, sa katubigan na po ng Mindoro yan. Pwede po nilang makaabot talaga rito yung mga rocket nila sa atin. Simple lang po. Sa bagay, kasi yung Israel po, meron silang dome. Ano yun? Yun nga, yung lahat na rocket na pinakakawalan ng Iran, may nakakalusot pa rin. Kung 100 yung rocket, may 2 nakalusot. Grabe pinsala. Building, kayang wasakin. Ang laki po pala ng rocket na yan na pinag-uusapan natin. Yung pinakakawalan po ng Iran Alam niyo po, wala naman pong masama na Iron Dome. Wala naman pong masama na ipagtanggol natin ang Pilipinas. Pero wag naman po tayo pa yung nagsasabi na gera. May mga taga-Taiwan ba yan? Diyan ba sa Taiwan na pag-uusapan nyo na magdidigmaan yung China, Taiwan? may mga taga-China ba yan sa inyo? Na pag-uusapan ba na magkakagera yung China, Taiwan? Baka naman masyadong advance mag-isip yung ating presidente. Sana iniiwasan natin yung masalitang ganyan kasi nakakatakot po yan. Kung may Iron Dome po ang Israel, nalulusutan pa, handa po natin ang terador natin para po hindi makarating sa Pilipinas yung mga rocket na yan
Magsanay po tayo ng tirador. Yan lang po talagang kaya natin. Titiradorin lang. Ayan na yung racket. Tiradorin na natin yan, Mr. President. Kuitis. Hindi po kaya, Mr. President. Kaya nga po may diplomatic relationship, di po ba? Makipag-diplomasya po tayo. Diplomatic relationship, 6 years. Alam niyo, Mr. President, balikan niyo yung mga speech niyo. Kayo mismo nagsasabi na itutuloy niyo yung pakikipagkaibigan sa China. Balikan niyo po. 6 years, wala tayong problema na security sa China. Hindi ko po sinasabi na, kasi kaibigan natin lahat yan, Mr. Kung iba't ibang bansa, hindi po kayo nahihiya na dumadayo kayo para makipagkaibigan. Bakit po yung kaisa-isa natin problema na very willing naman makipag-usap sa atin, bakit po ayaw natin kausapin? Isa lang po ang problema natin. Lahat kaibigan natin. Pwera China. Nag-e-effort tayo kahit mga European. So gusto natin kausap po. China kaya kausapin na niyo, Mr. President, para may bubulong ako, Mr. President, ha? Atin-atin lang to, ha? Si Donald Trump po. Si Donald Trump po, dadayo kay Xi Jinping. Ganun po ka-practical yung mayayamang bansa. Na ihihiwalay po nila yung usaping politika sa usaping ekonomiya. Kaya po sila mayamang bansa, Mr. President. Di po ba? Nagkukompetensya politically. Ha? Politically, magkakompetensya po ang China at US. Pero economically, pwede po silang magtulungan. Bakit po tayo, Mr. President, bakit natin sinusunog yung ating tulay with China? Ang tawag po dyan, Mr. President, kahit po sila politically, meron silang, kasi silang dalawa na superpower eh. Silang dalawa na yung mga bansa na inaasahan ng mga bansa para suportahan sila. Bakit po natin hindi makaya? Kung yung si Donald Trump nga, na sinusuportahan natin yung US President nga. Ay, nako. Oy, ano nga pala, parang si Bam Aquino nang aasar sa atin, ha? Alam na niya, hindi man lang nagpalipas ng galit ng mga Duterte supporter si Bam Aquino. Aba, pinasalamatan pa sa galing daw ni Vice Ganda. Sa performance ni Vice Ganda, pinasasalamatan ni Bam Aquino. Bam Aquino, talagang gusto mo yung ano na, no? Yung talagang nagke-create ka, hinahamon mo yung mga Duterte, no? Matindi. Ano bang mga ano niyan? Pag-aari niya ni Bam Aquino. Nang maisama natin. Oy, wag po kayong eto po, may mga lumalabas na wala naman daw epekto yung ginagawa nating boycott. Ganyan din yung sinabi nila eh, sa 1 month na hindi magre-remit yung mga tahimik lang yung media doon. Yung 1 month no remittance, di ba? Ng OFW, sabi nyo walang epekto. Pero nung lumabas po yung mga datos, nakita po nila yung epekto ng 1 month no remittance. Ang laki po ng binaba ng remittance ng mga OFW nung nanawagan sila na 1 month no remittance. Kaya wag nyo pong hinahamon yung mga Duterte. Kayo po, sabi po nila, ilang araw pa lang eh. Matagal na ba? Gusto nyo talaga? Sige, McDonald's. Lalo po natin pag-igihin. 1 week pa lang. Sa tingin nyo, makikita na yung sales na McDonald's. Sige po, ituloy-tuloy po natin kasi po, kinakantsawan tayo. Kinakantsawan po tayo ni Bam Aquino at saka ng mga tao na to.
na wala raw epekto ang panawagan natin boycott sa McDonald's. Wala na tayong magagawa dyan, McDonald's. Talagang naniniwala yata kayo. Tignan nyo na lang yung sales nyo. Ganyan din yung sinabi nila sa 1-month remittance. 1 week lang yung no remittance. 1 week lang yun? Yung no remittance ba 1 week lang? 1 month? Di ko alam. Ano ba talaga 1 week no remittance ba? Ganyan din na sinabi nila, wala daw epekto eh. Pero nung lumabas yung datos, puta, ang laki ng epekto. O, kaya yung sinasabi nyo na yung McDo. O, tignan natin. Pag lumabas yung mga sales nila, syempre matagal yan eh. Pero ituloy-tuloy nyo po kasi parang nilang sinasabi, wala naman kayong puwersa talaga mga Duterte. Pwede rin naman yan. Nanangampanya din sila, dito tayo sa McDo, dito tayo sa McDo. Order na ng orderan yung mga dilawan, mga kakamping. Kahit hindi nila kakainin, order ng order. Tignan natin, patatagan tayo, paramihan tayo. Sige, lumamon kayo na lumamon dyan sa mga salaulang McDonald's. Basta tatagan po natin yung hindi pagkain dyan. Kinakantsawan tayo, wala daw epekto eh, sa sales. Wala daw epekto sa sales. Sa sales ng Jollibee. Baka kaya wala epekto yan dahil tumudo-todo kayo. 1 week lang ba yung yung no remittance ng 1 week? Tignan nyo po, ang tindi ng epekto niyan. Makikita po niyo yan sa katapusan. Kinakadyawan tayo. Kapit lang tayo.